Atin lang po kausapin sa pagkakataon pong ito, tagapagsalita ng Manila International Airport Authority o MIAA. Meron doon kasing nakatakdang pagbabago simula ho bukas sa ating pong airport. Ito po ay ang pag-turnover sa private concessionaire na New NAIA Infrastructure Incorporation o NNIC. Malaman na natin kasi alam mo ang ating huling balita, may private corporation na mga ngasiwa ng ating airport at bahagi po ng kasunduan na yan ay ang pagtiyak ng kita pa rin sa ating gobyerno at mga nararapat na pagbabago para po sa mga pasahero po ng aeroplano. Attorney Chris Bendijo, tagapagsalita ng MIAA nasa ating linya. Attorney Chris, magandang umaga po sa inyo. Orly Trinidad po ito sa Radyo na TV Bank. Kumusta po kayo, sir? Hi, Sir Orly. Good morning po. Attorney Chris, bukas may formal turnover, tama ho ba, doon sa private company o ano ang programang inaasahan po para bukas? Linawin na natin, sir, no? Ang turnover po natin ay patungkol lamang sa operations and maintenance ng ating mga terminal. Ayun, okay. Ito po ay ito-turnover po natin sa New NAIA Infra Corporation. Ang atin naman pong Manila International Airport Authority ay mananatili pa rin po dito. Ngunit ito ay may bagong tungkulin, may bagong role bilang regulator. Ang amin pong gagawin ngayon, kami po ang titingin at magsusukat kung nagagampanan ng private concessionaire ang kanyang mga key performance indicators na nakapaloob sa ating concession agreement. Magkano nga ba usapan ho rito? Lalo-talo na ho yung income ng airport, yung mapupunta sa gobyerno at mapupunta sa private company o private corporation? In terms of their commitment, no, kaya po sila ang nanalong bidder, sila po ay nagkaroon ng 82.16% remittance, no, ng revenue. Malaki ho yan. Excluding 82, malaki ho yan. Ibig sabihin, ano Opo. man ang kita, 82% nasa gobyerno. Tama po, but excluding passenger service charges, no. So, yun po ay sa parte naman ng private concessionaire. Dun sa revenues excluding PSC, 82.16% po ang ibabalik nila sa ating pamahalaan. Okay. Ano ibig sabihin po nun? Ano ho yung mga ano ho yung revenue na sigurado gobyerno makikinabang at yung revenue na sila lang at walang share ang pamahalaan? Ang kabuang revenue po ng ating paliparan, marami po kasi tayong income generating dito, no, mga revenue streams natin. So halimbawa po yung mga pagpaparenta sa mga hangar, yung ating po mga landing at take-off fees, mga tacking fees. May share ang gobyerno doon. Opo. Yun naman pong passenger service charges, ito ay patungkol sa ating mga terminal fees po, no? Ito naman po ay excluded doon sa kanilang 82.16% na remittance. So Dagdag ko lang, sir. diretso yan sa private consortium. Yes, sir. Diretso po Concessionaire. sa private. Tama po. Okay. Kahit ang reaksyon kasi natin mga kababayan, kahit na sino po siguro napapatakbo, hindi naman madaragdagan ng runway ng MIAA, hindi pa rin magiging maayos ang lalo na yung landing and take-off ng mga aeroplano. Kasama rin po ba yan sa kanilang ipinangako na mayroong pagbabago, yung dami, yung events in an hour, in a day, para rin po matiyak naman na tuloy-tuloy at walang matetenggang mga pasahero sa ating pong airport, Attorney Chris Bendijo? Yes, sir. Kasama din po yan, no? Pero tapusin ko lang, sir, yung tungkol dun sa ma-generate pong revenue, no? On top of dun sa 82.16%, ang MIA po ay meron ding 2 billion na annuity na sigurado pong ibibigay at ibabayad din ng private concessionaire. Meron pa. May ganun pa palang... Tama po. So on top of the 82.16%, meron pa pong 2 billion na annuity. Puntahan ko, sir, yung tanong nyo tungkol sa runway, no? Sa loob ng concession agreement, meron po silang obligasyon dito na yung ating pong aircraft movement per hour, which is presently at 40, dapat po nila itong maitaas sa 48. So, yung dami po ng take-off at landing sa loob ng isang oras ay dapat po nilang ma-increase sa 48. So ano yung average? Anong average nun per hour? 40 po at present. 40 per hour or 40 a day? 40 per hour, sir. 40 per hour, 40 events. So parang lumalabas na every 2 to 3 minutes may event na nangyayari. Tama ba yun? Tama po. Tama po. Masyadong medyo busy yun, Attorney Bendijo, ano? Pero yun naman po siguro kaya naman po nila na ma-maintain po nila yon. Tama po. Kaya po, doon to sa tanong ninyo tungkol sa runway,
tama po yung nabanggit ninyo, no, na mahirapan na po tayong magkaroon pa ng dagdag na runway Ah, dahil ang ating paliparan ay napapaligiran na po ng commercial at residential, no? Aha. But marami po tayong ibang pwedeng paraan para masiguradong ma-achieve po nila ito. Halimbawa po, yun pong pagdadagdag ng taxiway, no, para pag landing ng eroplano agad-agad ito makaka-exit, no. Mm. Pangalawa din po, yung pong ating Philippine Village Hotel. Meron po silang planong magtayo ng panibagong terminal dito at nang sa ganon may dagdag pong parking bay ang mga aircraft. So sa mga ganitong pamamaraan po, maaangat naman po natin yung movement per hour ng ating mga aircraft sa ating paliparan. Okay, eto na po, attorney. Kaya rin po nasasabik sa development ng ating mga kababayan yung mga kalimitang problema ng mga pasahero. Mababawasan na raw ho ba yung problema sa aircon, yung mga aberya, yung minsan nagti-trip off o nagkakaroon ng problema sa check-in dahil sa problema siguro sa linya komunikasyon ng mga computer, yung hindi gumagana ng mga walkalator and escalator at higit sa lahat, yung pong transport papunta at galing ng airport at na minsan pag minalas-maras ka at sasakyan mo pang driver, hold upper pa. Paano ho ito? Paano ho ang programa ho dito ng private concessionaire? Marami po silang investment na gagawin, no, sa ating paliparan. Doon po sa mga nabanggit ninyo, kasama po yan, no? At tingin ko nga po, yan ang mga unang mararamdaman ng ating mga pasahero, no? Mhm. Sa mga small ticket items po nila, nandyan po yung mga bagong palikuran, lalo na sa Terminal 3, dagdag na upuan, dagdag na seating capacity, yung ating po mga aircon, generator sets, yung pong ating fully functional na elevators, escalators at walkalators, upgraded na x-ray machines, pati rin po nga yung issue natin sa pagbaba, no? Lahat po yan kasama sa kanilang mga unang ipaprioritize. Mm-mm. At nang sa ganun, ramdam kaagad ng ating mga passengers. Doon naman po sa nababanggit ninyong mga abusadong transport providers, patuloy pa rin po ang ating programa, no? May mga sinasample lang tayong ganyan, yung mga nahuhuli po nating overcharging. Patuloy pa rin po yung ating programa dyan. Sa concession agreement po, Sir Orly, ang airport police po ay mananatili sa MIA. So, ito ano po, yan? Ang mga ngasiwas ang mag-handle sa kanila, sila ay under din ng supervision ng ating private concessionaire, yung mga airport police. Kaya ako natanong yan kasi ang malimit na napapansin nila sa ating mga biyahero, yung pupunta doon ng pagkukunwaring mamimikap ng pasahero, parang walang proteksyon kung sino yung dapat na ando doon na mga magsiservisyo, magta-transport sa mga pasahero at nararapat yung kanilang sinisingil. Parang walang proteksyon pagdating ng airport daw kasi, Attorney Chris. tama po yan, no? At kailan lang po, marami pa rin pong report sa amin na nakakarating na may mga nangongontrata, may mga nag-overcharging. At patuloy din po nating tututukan yan, kaakibat po natin dyan ng LTFRB at nang sa ganun makansela na yung mga prangkisa ng mga abusadong driver na ganyan, no? Bukod po dyan, nag-imbita rin po tayo ng mga panibagong players, no? Mga panibagong transport providers at nang sa ganun sa kompetensya ay mapaganda at maiangat naman natin yung mga transport, yung kalidad po, no, ng ating mga transport providers. Mm-mm. Yung airport police, sir, mananatili po siya sa MIA, no? Pero ang kabuang security ng ating paliparan ay nasa private concessionaire po. So, yung sinasabi niyo pong nanunundo ng pasahero, mababawasan na po ito drastically po. Oo, sayang yung mga senaryo na pag maghahatid parang piyesta, bawas yung buong barangay kasama sa paghatid pero mas marami susundo. So anyway, yun naman basta hindi nakakasagabal, okay na naman siguro, Attorney Chris, Yes, sir. Actually, sir, doon sa kanilang mga naging plano, no, magkakaroon ng magandang zoning ang ating paliparan. So, yung pong mga waiting area po natin, i-enhance po nila yan. So, maganda naman po talaga itong privatization na mangyari. At alam naman din po natin na kapag private sector ang nagpapatakbo, marami po silang advantages, gaya na lang po nung hindi sila bound ng 9184, no? Yung procurement law natin. Kaya agad-agad at mabilis yung kanilang development. Pagtugon, tama po. Anyway, Attorney Chris, marami pa ako sana gustong itanong lalo na yung posibilidad ng pagbubukas ng operation sa Bulacan ng isang airport doon. Paano ito makaka-apekto dyan sa operation ng Manila International Airport? Siguro sa susunod, yun ating maaari pag-usapan at maiparating sa ating mga taga-subaybay. Attorney Chris, maraming salamat po muli sa inyo, sir. Salamat po sa oportunidad. Magandang umaga po. Thank you po, Attorney Chris Bendio, spokesperson ng Manila International Airport Authority. Inyo pong napakinggan.